at proyektong nagawa ay bahagi ng development trust ng ating administrasyon at bunga ng ating paghahangad na patuloy na mag-alay ng serbisyong bukas para sa lahat. Serbisyong panlipunan. Sa pagbibigay ng social services, sinigurado natin may paabot ang mga serbisyong panlipunan, kagalingan at pagpapaunlad upang matulungan ang ating mga kababayan na dumaranas ng krisis at iba't ibang hamon sa buhay. Ang Poverty Alleviation Program ay nakapagbigay ng tulong o ayuda bilang safety nets ng mga batayang sektor sa lalawigan. May bilang na 3,967 na indigent senior citizen ang nagbibigyan ng social pension na nagkakahalaga ng 2,100 bawat isa para sa 6 na buwan na umaabot sa 8.3 million. Samantalang ang ating 500 na mga kababayang may kapansanan ay nakatanggap ng kanilang social pension na may halagang 3,000 bawat isa at may kabuuang 1.5 million. Kasabay na pinamamahagi ang financial assistance para sa mga solo parents alinsunod sa Provincial Ordinance Number 381 o Comprehensive Program for the Solo Parents in Aurora, kung saan 500 solo parents ang nakakatanggap ng tigta 3,000 piso na may kabuuang 1.5 million. Ito ay malaking tulong sa ating mga kababayan upang magamit na panustos sa kanilang pangunahing pangangailangan kagaya ng pagkain at gamot. Sa unang pagkakataon ay matagumpay na naipatupad ang age bonus benefits para sa ating mga senior citizen na may edad na 85 hanggang 99 alinsunod sa Provincial Ordinance Number 393. Sa programang ito, nabigyan ng tigpa 5,000 ang 348 na senior citizen na edad 85-89. Tig 10,000 naman para sa 168 na may edad na 90-95. At tig 15,000 para sa 8 katandaan na may edad na 96-99. Sa kabuuan, nasa 3.5 million ang pinamahagi natin na naglalayong matulungan ang ating higit na nakatatanda at mabigyan ng pagkakilala ang kanilang naging kontribusyon sa ating pamayanan. Maliban dito, patuloy ring pinatutupad ang Centenarian Recognition alinsunod sa Provincial Ordinance Number 326 na nakapagbibigay ng insentibo sa dalawang nating kababayan na naabot ang edad na 100 taon, kung saan ang bawat isa ay tumanggap ng 50,000. Ang halagang ito ay bukod sa pinibigay ng ating national government. Sa ilalim ng comprehensive program para sa mga kapatid nating katutubo ay sinagawa ang GoPro Aurora IPs. Ito ay may 51 beneficiaryo na kumuha ng professional licensure exam at ating nabigyan ng financial incentive na may kabuuang 993,000. Layunin ng programang ito na hikayatin ang ating mga IPs na magsikap abutin ang kanilang pangarap upang maiangat ang kanilang estado sa buhay. Kaugnay sa ating layunin na lumikha ng trabaho para sa ating mga kababayan, ang Peace Training Center ay patuloy na nagbibigay ng dekalidad, abot kaya at naangkop ng mga pagsasanay ng NC2 level tulad ng housekeeping, hilot, wellness, massage, cookery at hairdressing. Sa unang bahagi ng taon, 155 trainees ang nakatapos ng iba't ibang modules mula sa center. Samantala, 332 individual ang nakatanggap ng NC2 certification matapos sumailalim sa assessment na pinamahalaan ng PEACE. Upang mas malawak ang mabigyan ng mga pagsasanay, nagsagawa tayo ng community-based training sa Bayan ng Kasiguran para sa paggawa ng alcohol, alcogel, dishwashing liquid, popcorn at pabango na dinaluhan ng 36 individual. Layunin ng programa ito na madagdagan ang kanilang kaalaman at magkaroon ng practical na pagsasanay ayon sa pangangailangan ng komunidad na maaari nilang pagkakitaan. Ating ding pinagpatuloy ang Provincial Sustainable Livelihood Skills and Employment Program. Ito ay isang inisyatibo ng pamahalang panlalawigan na naglalayong mapabuti ang kabuhayan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kasanayan, tulong pinansyal at oportunidad sa trabaho. Tayo ay nakapagtala ng 203 benepisyaro sa ilalim ng programang ito at nakapagpalaan tayo ng halagang mahigit 1 milyon.
Ang 168 individual ay tumanggap ng 5,000 pesos bawat isa sa bilang panimulang puhunan para sa kanilang maliit na negosyo. Habang ang siyam na individual ang nakatanggap ng 10,000 pesos bilang karagdagang kapital. Samantalang 26 na individual naman ang tumanggap ng 5,000 pesos sa ilalim ng Skills Assistance Fund track ng programa na naglalayong maayos na may handa ang mga benepisyaryo sa pagpasok sa trabaho sa pamamagitan ng pagpapahusay ng kanilang kasanayan. Hindi rin tumitigil ang pamahalang panlalawigan sa paglulunsad ng mga programa para sa mga katutubong komunidad sa Aurora. Nitong Abril lamang, matagumpay at maayos na naisagawa ang pagpili ng Provincial IPMR sa pakipagtulungan ng pamahalang panlalawigan at iba't ibang nasyonal na ahensya ng pamahalan. Kasabay nito, tuloy-tuloy pa rin po ang mga advocacy meetings para sa mga kapatid nating katutubo at matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa pamamagitan ng paglalahad ng iba't ibang programa at serbisyo ng pamahalaan. Sa pagnanais na mas palakasin ang mga sektor sa ating lalawigan, inilunsad ang People and Community Organizing for Participation and Empowerment o mas kilala bilang PCOP. Kasama sa mga sektor na tinutulungan ng ating pamahalaan, ang Provincial Federation of Senior Citizen Association of the Philippines, Aurora Women's Federation, Federation of Persons with Disability, Pag-asa Youth Association, Daycare Workers Federation, Provincial Federation of Sole Parents, Provincial Federation of Barangay Nutrition Scholar, at Provincial Association of Former Rebels. Sa ilalim ng programang ito, nagbibigay ang probinsya ng technical at financial na tulong upang palakasin ang mga nabanggit na grupo sa pagtutugon nila ng pangangailangan ng kanilang mga miyembro. Kasabay nito ay sinusulong din natin ang kagalingan ng sektor ng mga sole parent. Tayo ay patuloy nagsasagawa ng mga programa para sa kanilang kabilang na ang taunang pagdiriwang ng Sole Parents Day tuwing Abril. Ito ay upang kilalanin ang kanilang tibay at lakas sa pagpapalaki ng kanilang mga anak ng mag-isa. Ngayong taon, ang nasabing pagdiriwang ay dinaluhan ng 350 katao mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan at mga ahensya ng pamahalaan. Dito ay tinalakay ang mga probisyon ng RA 11861 tungkol sa child support at custody. Nagkaroon din ng mga paligsahan tulad ng poster making at singing contest na nagpapakita ng husay at talento ng mga solo parents. Patuloy nating pinalalakas ang PWD at Senior Citizen Federation kasama ang mga stakeholders sa pamamagitan ng mga pagsasanay at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang pribado at pampublikong ahensya. Ito ay upang matiyak na ang mga karapatan at pribileyo ay matatamasa ng bawat PWD at senior citizen sa ating lalawigan. Tayo rin ay nakapagbibigay ng tulong sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga hot meal, food and non-food items sa mga bayan ng Dipakulaw at Maria Aurora kaugnay sa kaguluhang naganap kamakailan. Umabot sa 479 na pamilya o 1,744 na individual ang nabigyan ng naturang assistant na may kabuang halaga na 279,212 pesos. Bukod dito, nakapagpaabot din ng family food pack ang pamahalang panlalawigan sa pakipagtulungan ng DSWD sa humigit kumulang 5,000 na magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng tagtuyot at kalamidad sa buong lalawigan. Tinitiyak din ng pamahalang panlalawigan ang kahandaang makapagbigay ng tulong sa sinumang biktima ng kalamidad sa anumang oras. Isa pa rin sa mga binigyang pansin ng ating administrasyon ang mga usaping pang-nutrition. Batay sa Operasyon Timbang Plus 2024, tumaas ng 84.9% ang coverage ng mga natimbang ng mga bata mula 81.4% noong 2023 sa tinatayang populasyon ng mga batang may edad 0 to 59 na buwan na 24,599. May kabuuang 20,840 ang natimbang sa lalawigan. Sa bagong datos, 3.39% ang kulang sa timbang. 8.80% ang mababa ang taas batay sa edad. 1.08% ang mababa ang timbang kumpara sa laki. At 2.80% naman ang overweight.
Patuloy ang programang ating sinusulong upang tuluyang bumaba ang bilang ng malnutrition sa ating lalawigan. Tayo ay nagbigay ng technical assistance at paggabay sa mga Barangay Nutrition Scholar o BNS at Municipal Nutrition Action Officer upang maisakatuparan ang Tutok Kainan Dietary Supplementation Program 2024 OPT at iba pang nutrition program sa ating mga barangay. Layunin nating palakasin ang mga hanay ng mga nutrition scholars upang maiangat ang programa ng nutrition sa lalawigan. Kasabay nito ang pagbabalangkas ng isang ordinansa na nagbibigay ng mas maayos na insentibo para sa kanila. Kapakanan ng mga bata. Pinakita natin ang ating dedikasyon sa pagprotekta at pag-angat ng buhay ng mga bata, lalo na ang mga pinaka-vulnerable. Ang mga programa at inisyatibo para sa mga bata ng ating pinatutupad ay patuloy ng ating walang humpay na pagsisikap upang mabigyan sila ng ligtas, mapag-aruga at mapagpalayang kapaligiran. Nakapagbigay tayo ng 54,000 pesos na pinansyal na tulong sa 12 batang nangangailangan ng special na protection o mga children in need of special protection upang masiguro mayroon silang access sa mga pangunahing serbisyo tulad ng pagkain, tirahan, edukasyon at pangangalagang pangkalusugan. Binigyang pansin natin ang kahalaga ng early child care development sa pamamagitan ng pag-accredit sa 120 Child Development Center at pagsuporta sa 120 Child Development Workers upang makasunod sa pambansang pamantayan. Nagbigay din ang mga sesyon sa pagpapaunlad ng kakayahan sa 110 CDW patungkol sa prevention, early identification, referral, and intervention for delays, disorders and disabilities in early childhood. Kasama sa suporta ang distribution ng 50 set ng gamit sa kusina at 100 portable hand washing sinks upang isulong ang kalinisan ng mga bata para sa maayos na nutrition. Sa aspeto naman ng proteksyon ng bata, tayo ay nagsulong ng ilang mga inisyatibo tulad ng Child Advocates for Rights and Empowerment Camp kung saan mayroong 31 child representative ang nabigyan ng kaalaman tungkol sa kanilang mga karapatan at kalusugan. Naging matagumpay din ang pagsasanay para sa pagpapalakas ng Child Protection Committee at Learner Protection sa mga paaralan na nilahukan ng 153 na mga school personnel. Ang Project Be Careful, pangkat ugnayan sa pakikipagtulungan sa PNP Provincial WCPD at mga stakeholders naman ay nakapagbigay ng kaalaman sa 216 na child development workers na may layuning pigilan ang sexual na kaharasan lalo na sa mga bata sa pamamagitan ng mas pinaigting na information drive sa mga komunidad. Ang Provincial Child Minding Center na matatagpuan sa Kapitolyo ay kasalukuyang nagbibigay ng serbisyo sa 26 na anak ng mga empleyado ng Kapitolyo. Ang center na ito ay nag-aalok ng maagang pagsasanay at mga interbensyon sa pag-aaral ng mga bata habang nagtatrabaho ang kanilang mga magulang. Ang mga bata naman na may kaso o child in conflict with the law ay nabigyan ng makabuluhang rehabilitation sa Provincial Bahay Pag-asa. Sa katunayan, 9 na bagong CICL ang naibalik sa kanilang mga komunidad. Ito ay nagpapakita na pagiging epektibo ng mga programang pang-rehabilitasyon para sa nasabing sektor. Nagkaroon din ng mga pagsasanay sa mga konseyo ng munisipyo para sa proteksyon ng bata at ng Provincial Comprehensive Emergency Program for Children na nagbibigay ng gabay sa mga lokal na opisyal sa pagbuo ng kanilang mga plano para sa kapakanan ng mga bata. Isang mahalagang bahagi rin ng ating programa ay ang pagsasanay na ibinibigay sa mga social workers tungkol sa case management at paggamit ng discernment assessment tool para sa mga CICL na naging instrumento para sa mas maayos na pangangasiwa sa mga batang may kaso. Sa kabuuan, tayo ay naglatag ng matibay na pundasyon para sa kapakanan at proteksyon ng ating mga bata sa lalawigan ng Aurora na ating pinagpatuloy at mas pag-iibayuhin. Kapakanan ng mga person with disability. Para sa kapakanan ng ating mga kalalawigan na may kapansanan, tayo po ay naglaan ng pondong 3 million para sa programang social pension for persons with disabilities
para sa 500 beneficiaries mula sa 8 bayan ng ating lalawigan. Tayo din ay nagkaloob ng assistive device para sa 26 na persons with disabilities at 39 naman sa mga senior citizen with disabilities sa 8 bayan ng lalawigan. Nagkaroon din tayo ng PWD Educational Assistance sa mga mag-aaral mula sa elementarya at sekundarya na may 275 beneficiaries na umaabot sa halagang 275,000 pesos. Sa sektor ng kalusugan, para naman sa sektor ng kalusugan ay naglalayon tayong mas lalong pagbutihin ang ating serbisyo sa pamamagitan ng pagtiyak ng mabilis maayos na akses sa mga serbisyong pangkalusugan. Sa katunayan, patuloy pa rin ang pag-implementa ng zero billing policy sa ating mga pampublikong pag-aamutan. Nagsagawa tayo ng 3 days basic training course sa 200 barangay health workers para sa kanilang taunang rehistrasyon at accreditation sa mga bayan ng Dilasag, Kasiguran, Dinalungan at San Luis. Dito ay natutunan nila ang mga pangunahing serbisyong pangkalusugan na kanilang ihahati sa komunidad tulad ng pagbabakuna, prenatal care, family planning, pangangalaga sa mga bata at matatanda, tamang paggamit ng mga gamot kasama ng mga halamang gamot, pag-monitor sa mga pasyenteng umiinom ng mga may maintenance para sa hypertension at diabetes, paggamit ng manual blood pressure apparatus at pagsukat ng taas at timbang ng mga bata. Bilang bahagi ng kampanya ng kagawaran ng pangkalusugan, tayo ay nagsagawa ng serye ng blood donation program mula Enero hanggang Hunyo. Ang mga programang ito ay naglalayong palawakin ng kamalayan tungkol sa kahalagahan ng pagbibigay ng dugo at pagtiyak ng sapat na supply ng dugo sa pagkikipagtulungan ng municipal health offices, mga barangay sa iba't ibang sektor. Matagumpay na may sakatuparan ang mga aktibidad bawat bayan ng Aurora. Dahil sa ating pagpupursigi, nakaipon tayo ng 1,580 bags ng dugo. Salamat sa ating mga kalalawigan sa pagsuporta sa mga programang maaring magdugtong ng buhay ng iba. Patuloy din ang ating pangagawain para sa dental health program. Ito ay isang komprehensibong inisyatiba na naglalayong mapabuti ang kalusugan ng ngipin ng mga mamamayan, lalo na mga komunidad na may limitadong akses sa mga serbisyong dental. Mula sa buwan ng Enero hanggang Hunyo, umabot sa 287 na pasyente ang nakinabang sa serbisyong tooth extraction. Bukod dito, nakatanggap ng dental check-up ang 150 pasyente. Isang mahalagang bagay rin ng programa ang preventive treatment para sa mga buntis na naglalayong protektahan ang kanilang kalusugan at ng kanilang magiging anak. Ang serbisyong ito ay mahalaga upang maiwasan ang mga komplikasyon sa panahon ng pagbubuntis at matiyak ang kalusugan ng mga bagong silang na sanggol. Sa katunayan, may 171 na mga buntis ang nakinabang sa programang ito. Batay sa pinakabagong datos, ang 3 pangunahing sanhi ng pagkakasakit na ating lalawigan ay ang kagat ng hayop na may 4,876 na kaso. Kasunod ang alta pressure o hypertension na may 1,595 na kaso at acute respiratory infection na may bilang na 1,562. Sa usapin naman ng pagkamatay, ang 3 pangunahing sanhi ay ang hypertensive heart disease na nagdulot ng 102 na pagkakamatay. Pumangalawa ang pulmonya na may 35 na pagkamatay at diabetes mellitus na sanhi ng 29 na pagkamatay. Ang mga datos ay malinaw nagpapakita ng mga seryosong banta sa kalusugan ng ating mga kababayan. Dahil dito ay patuloy nating pinalalakas ang mga programang pangkalusugan tulad ng pagpalaganap ng kamalayan sa wastong pag-iwas sa mga sakit, pagpapabuti ng mga serbisyo sa kalusugan. Titiyakin natin na mas accessible ang mga serbisyong medikal sa lahat ng sulok ng probinsya, lalo na sa mga pinakaapektadong sektor. Ang kalusugan ng bawat isa ay mahalaga at ito ang magiging focus ng ating mga aksyon at programa sa mga susunod na taon. Ang rabies ay patuloy na banta sa ating probinsya at ito ay isang seryosong isyu sa kalusugan na dapat natin bigyan ng pansin.
Tayo ay bumili ng 500 na vials ng anti-rabies na ating pinamahagi sa siyam na Animal Bite Treatment Center, maliban sa supply na tulong ng DOH Region 3. Sa kasalukuyan ng kaso ng naturukan ng anti-rabies ay nakakompleto ng bakuna ay umabot na sa mahigit 4,000. Tayo rin ay nagsagawa ng mga Animal Bite Awareness Campaign sa iba't ibang munisipalidad, barangay at sa mga paaralan. Patuloy rin na tayong nagpapadala ng mga doctors at nurses sa pagsasanay para sa paggamot at pagmanis ng mga animal bite centers. Sa ngayon, 10 doktor at 16 na nurses na ang sumailalim sa training para sa management of rabies at may 6 naman sa kasalukuyang nagsasanay. Nagsagawa rin ng lecture tungkol sa identification and management of high-risk pregnancy sa Aurora Memorial Hospital. Dinaluhan nito ng mga doktor, nurse at midwife mula sa iba't ibang bayan. Ang pangunahing layunin na aktibidad ay mapalawig ang kaalaman ng mga healthcare providers sa tamang pagtukoy at pamamahala sa mga buntis na nasa panganib o tinatawag na high-risk pregnancies at upang matiyak din ang kaligtasan ng bawat ina. Sa larangan ng pampublikong kalusugan, ang surveillance ay may mahalagang papel bilang isa sa mga pangunahing haligi nito. Ang tuloy-tuloy na at aktibong surveillance ay mahalaga para sa pagmamanman ng mga trend sa kalusugan, pagtukoy sa mga pagsiklab at pagtitiyak na ang mga inisyatiba sa pampublikong kalusugan ay tumatakbo ng epektibo sa loob ng isang lalawigan. Tayo ay nagsagawa ng pagsasanay sa event-based surveillance report na naglalayong mapabuti ang kahusayan at bisa ng pangangalap at pagsusuri ng datos at nagpapahintulot sa real-time na nagpapaulat ng ating kaganapan sa kalusugan sa pamamagitan ng online platform. Ngayong taon, ang lalawigan ay nagkamit ng 100% na rating ng Epidemiology Surveillance Unit sa sinagawang pagsusuri ng Regional Epidemiology Surveillance Unit o RESO. Ang tagumpay na ito ay bunga ng maigting na pagsisikap na paunlad ang kakayahan sa surveillance ng pampublikong kalusugan. Nais din nating ipagmalaki na tayo ay nagkamit ng natatanging tagumpay bilang top performing province sa nakalipas na 2 taon sa pagkakaroon ng mataas na bilang sa fully immunized children o FIC. Ang pagkamit ng mataas na antas ng pagbabakuna ay patunay ng dedikasyon ng ating mga health workers, lokal na pamahalan at ang aktibong partisipasyon ng komunidad. Patuloy din nating binibigyan ng serbisyong medikal ang ating mga kapatid na nasapitan na walang diskriminasyon batay sa kanilang legal na katayuan. Sa ilalim naman ng Environmental and Occupational Health Program, isinasakatuparan ang pagbibigay ng 50 toilet bowls, pagkakaroon ng pagsasanay sa mga food handlers, pagbibigay ng 1,185 long-lasting insecticide-treated nets, pagpapa-spray sa mga barangay na may biglang pagtaas ng kaso ng dengue at pagsasagawa ng water sample screenings sa mga lugar na nakapagtala ng maraming kaso ng waterborne diseases. Sa ngayon ay wala pang naitalang kaso ng waterborne diseases sa ating lalawigan at patuloy din na ang pagbaba ng kaso ng dengue. Salamat sa sama-samang pagkilos ng lahat upang ito ay ating makamtan. Ngayon taon ay pinagdiwang ang ika-75 anibersaryo ng pagkakatatag ng Aurora Memorial Hospital. Bilang pangunahing pampublikong ospital ay dinagdagan ang mga manggagawa nito upang itaas ang kalidad ng serbisyong medikal. Nais nating pasalamatan ang Latter-day Saints Foundation sa pagkakaroon ng mga equipment machine gaya ng anesthesia machine, autoclave machine, 2D echo machine at operating room lights. Gagawin nito ay sumailalim sa pagsasanay ang ilang empleyado ng ospital sa paggamit ng ultrasound, CT scan at 2D echo machine para sa mga radiologic technologists. Samantala, ang mga nurses naman ay nagsanay sa medical ICU, neonatal ICU at OR-DR para sa paghahanda sa pagbubukas ng Ward 4 ng ospital kung saan nandun ang medical ICU, neonatal ICU at operating room at delivery room. Tayo ay nagpapasalamat sa Department of Health para sa pundong ginamit dito.
Naisaayos din ang hospital waste management at kasalukuyan ng ginagawa ang sewage treatment plant para sa wastewater. Ito ay mahalaga upang mas mapangalagaan ang kalusugan ng mga pasyente, gayon din ang mga manggagawa sa ospital. Sa ating patuloy na pagpupursige ay ginawaran tayo ng 4-star recognition ng DOH HFDB sa ilalim ng Green and Safe Health Facilities Program. Isang magandang balita rin sa ating mga kalalawigan na ngayong taon ang aking panunungkulan at sa pamamagitan ng magandang pakikipag-ugnayan ay pinagkakaluba tayo ng dagdag na pondo ni House Speaker Martin Romualdez na nagkakahalaga ng 148 million pesos sa pamamagitan ng Department of Health na ating gagamitin upang mas lalong mapaunlad ang serbisyo medikal, mabayaran ng mga nakaraang pagkakautang at mas lalong maramdaman ng mga mamayan ang libreng pagpapagamot sa ating mga ospital. Dahil sa magandang ugnayan ng ehekutibo at lehislatibo, naaprubahan ng sangguniang panalawigan ng mga plantilla position upang makamit ang level 2 accreditation ng ospital. Ito ay mahalagang hakbang upang mapadami natin ang mga bed capacity at mas mapalawak ang serbisyong pang-medical. Ang MH ay ginawaran ng accreditation ng PhilHealth sa mga sumusunod na programa: Consulta Provider, Mental Health Package Provider, Family Planning Provider, Tuberculosis Directly Observed Treatment, Short Course, and Animal Bite Treatment Package. Nagkaroon tayo ng karagdagang espesyalistang doktor, isang cardiologist o espesyalistang doktor sa puso na siyang tututok sa mga pasyente na may problema sa puso. Ito ay kauna-unahan sa kasaysayan ng ospital na magkaroon dito ng isang cardiologist. Nagpadala ng 7 doktor ang Department of Health mula sa post-residency program sa AMH para sa karagdagang doktor na magbibigay ng serbisyo sa ating ospital. Binigyang pansin ang mental health ng ating mga kalalawigan dahil sa tumataas na bilang ng mga pasyente. Nagsagawa tayo ng neurosite mission na nakapagbigay ng serbisyo sa 75 pasyente para sa neuro, 75 pasyente para sa sight, at 20 pasyente na nakakaranas ng seizure. Mahalaga rin na maramdaman ng mga pasyente ang serbisyong may puso, kaya naman sumailalim ang mga empleyado ng ospital sa values orientation and code of conduct seminar. Sa sektor ng mga kabataan, tayo ay patuloy na nagsusulong sa kagalingan ng mga kabataan kung kaya't ating inilunsad ang Responsible and Empowered Youth for SAD-Free Aurora. Ito ay isang programa na nakasentro sa 4 na mahalagang isipin o dalahin ng mga kabataan ngayon: ang mental health, droga, kalikasan at diskriminasyon. Nilahukan ng higit na 800 kabataan ng paglunsad ng nasabing programa na nagmula dito sa iba't ibang sektor, pampubliko at pribado, kung saan umabot sa 80% ang menor de edad o mababa sa 18 taong gulang. Sa kabuuan, humigit kumulang 640 na bata ang nabiyayaan ng programang ito. Kahandaan sa mga kalamidad at panganib. Bilang isang lalawigan na apektado ng iba't ibang kalamidad, ang ating lalawigan ay kinakailangang laging handa sa anumang panganib. Dahil dito ay nagbalangkas at nag-update ng 6 na DRRM ECCAM plans. Ang mga ito ay ang Aurora Enhanced Provincial DRRM Plan 2024 to 2030, Enhanced Aurora Provincial Local Climate Change Action Plan 2019 to 2028, Public Service Continuity Plan, Contingency Plan for Flooding, Re-induced Landslide at Earthquake. Naisagawa rin natin ang update ng Climate and Disaster Risk Assessment and Greenhouse Gas Inventory sa pagtutulungan ng Provincial at Municipal DRRMM Councils. Sa nakaraang 23rd Gawad Kalasag Seal and Special Awards, ang probinsya kasama ang 5 munisipyo ay pumasa sa National GK Validation Committee at tumanggap ng Award of Recognition para sa Local Disaster Risk Reduction and Management Councils and Offices category. Pinatatag at pinalakas din natin ang sistema ng komunikasyon
sa radyo, sa pagmamonitor ng mga kalamidad at sakuna sa provincial, municipal at barangay, lalo't higit sa coastal communities. Isinagawa rin natin ang Agricultural Production Resiliency Program na binubuo ng massive information, education, and communication campaign on crop insurance and climate-resilient agricultural practices, sufficient buffer stocking of high-value crops seeds, seedlings and other farm inputs, corn seeds assistance, at rice seeds buffer stocking, Fisher Fox Disaster Support Project. Ipinatupad din natin ang Environmental Conservation and Protection Program para sa monitoring at pagpapatupad ng mga batas at alintunin sa pangangalaga ng kapaligiran at kalikasan na kabinabibilangan ng pagpapatupad ng mga polisiya ng environmental laws, pagtatanim ng mga puno, pag-iingat at rehabilitation ng kagubatan, riverbanks at iba pang ecosystem, information, education, and communication campaigns, pagpapalakas ng Provincial Task Force sa kalikasan, pollution control and management programs, at water quality management and monitoring program. Para naman sa animal production resiliency, ay sinusuguro natin ang pagbili ng veterinary drugs at biologic na pinagkakaloban ng rabies control and animal health program, animal disease profiling, control of animal emerging infectious diseases, outbreak tulad ng African swine fever control program, rabies and other related activities, at prevention and control program for transboundary animal diseases upang masiguro ang zero occurrence ng transboundary animal diseases sa lalawigan. Maigting din natin pinatutupad ang risk resiliency program sa ilalim ng climate change adaptation and mitigation disaster risk reductions sa pamamagitan ng Task Force Training and Work na Project Lawa at Binhi. Ang programang ito ay nakapagbibigay ng pagsasanay at tulong sa 1,481 na benepisyario na may kabuuang halagang 13,625,200 pesos. Sa kapayapaan at kaayusan, kaagapay ang Philippine National Police, Philippine Army, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, mga barangay tanod at iba pang force multipliers. Tayo ay patuloy na kumikilos sa pagtataguyod para sa pagpapanatili ng kaayusan, katahimikan at seguridad ng komunidad, lalo na ang mga kababayan at mga kabataan. Ang insidente ng crime against children na naitala noong 2023 ay umabot ng 53 na mga kaso na kung saan 49 sa mga ito ay inihain sa tanggapan ng ating provincial prosecutor. Gayun din naman mula Enero hanggang Hunyo 2024 ay mayroon ng naitalang na 19 na mga kaso na kung saan ang lahat ng mga ito ay inihain sa tanggapan ng ating provincial prosecutor. Ang pamahalang panlalawigan, katuwang-hanin ng kapulisan ay patuloy na gumagawa ng epektibong pamamaraan sa pagsugpo ng mga nasabing krimen. Patuloy pa rin na nagsasagawa ng mga pamamaraan patungo sa advokasiyang mabigyan ng sapat na kaalaman ang sektor ng kabataan, gayon din ang mga magulang upang maprotektahan ang kanilang kaligtasan. Sa kaso naman ng Children in Conflict with the Law, ay nakapagtala na may kabuang 15 kaso sa taong 2023 at 7 rito ay inihain sa tanggapan ng Provincial Prosecutor. Samantalang ngayong kalahating taon ng 2024 naman ay may kabuuang 6 na kaso at 3 rito ay naihain sa tanggapan ng Provincial Prosecutor. Nagagalak tayong ibahagi ng lalawigan ng kauna-unahang naglunsad ng Peace and Development Center sa Region 3. Katuwang ang mga national at local na ahensya, ang center na ito ay nagsisilbing daan para sa mga dialogo sa kapayapaan, pagsasanay ng mga nagbabalik loob sa pamahalaan sa pamamagitan ng patuloy at epektibong pagpapatupad ng iba't ibang programang pangkapayapaan. Sa edukasyon, naniniwala ang pamahalang panlalawigan na edukasyon ang susi upang magtagumpay. Kaya naman tayo ay patuloy na naglalaan ng kaukulang pondo mula sa Special Education Fund ng probinsya para sa mga gawain ng DepEd Aurora.
Ito ay sa mga pangunahing dahilan kung bakit nakamit ng division ang iba't ibang parangal at pagkilala. Salamat sa DepEd Aurora para sa napakaraming parangal na nakuha ng ating mga mag-aaral at lalawigan. Aabot naman sa higit na 1.6 million na halaga ng educational assistant para sa 334 na mga mag-aaral ng kolehiyo ang ating nabigyan. Ang mga estudyanteng benepisyaryo ay kabilang sa second batch ng educational assistant payout na nakatanggap ng 5,000 pesos bawat isa. Para sa unang batch, 1,482 na mga kolehiyong estudyante ang napagkalooban ng tulong pinansyal sa ilalim ng educational assistant payout ng PGA. Ang payout ay naglalayong makapagbigay tulong sa mga gastusin sa pag-aaral ng mga benepisyaryo. Nasa 2,102 naman na mga mag-aaral sa sekundarya ang nabigyan ng educational assistant na nagkakahalaga ng 2,102,000. Naglaan din ng pondo ang PJ para sa estudyante mula sa indigenous group sa lalawigan. Layunin ng educational assistant ng PGA na maibsan ang pasanin ng mga mag-aaral pagdating sa pang-araw-araw na gastusin. Umaasa kayo na patuloy ang ating pamamahagi ng tulong pinansyal para sa edukasyon ng ating mga mag-aaral. Sa pagkakaloob naman ng hanap buhay para sa ating mga kalalawigan, nagsagawa ng tulong pang hanap buhay para sa mga mag-aaral sa ilalim ng Special Program for Employment of Students na umabot ng 940 kabataan ang nagbigay ng serbisyo sa mga LGUs sa loob ng 20 araw sa pamamagitan naman ng programang Tulong at Oportunidad para sa Lahat o TOL. Umabot sa 2,238 ang bilang ng mga nagkaroon ng pagkakataong makapagtrabaho sa loob ng 10 araw. Layunin ng programa na mabigyan ng pansamantalang kita ang mga benepisyaro. Ngayong taon din ay nagsagawa tayo ng Passport on Wheels na may 649 aplikante ang personal na tinulungan ng DFA upang magkaroon ng pasaporte at hindi na kinakailangan pang bumiyahe sa mga regional offices. Nasa 1,680 na mga kabataan ang sumailalim sa programang Responsible Empowered Youth na nagkatutok sa pagpapalakas ng kakayahang mental, pag-iwas sa droga, kasama na ang pagsasagawa ng Creative Industries Workshop at iba pang aspeto na magpapaunlad sa kakayahan ng mga kabataan. Sa pagpapaunlad ng lokal na kultura ng lalawigan ay nagsagawa ang PGA ng Cultural Mapping Workshops sa 120 na kabataan at mga cultural coordinators sa buong lalawigan. Isa rin sa ating pinagmamalaki ng ating lalawigan ang float na nagtatampok sa Siege of Baler na likha ng mga lokal na pintor ng Aurora. Sa usaping pang-ekonomiya, para naman sa sektor ng ekonomiya, agrikultura pa rin ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga mamamayan sa lalawigan. Kumpara nung nakaraang taniman, ang lalawigan ng Aurora sa kabuuan ay nagkaroon ng mas mataas na ani sa 0.89%. Isa sa mga dahilan ay ang pagdami ng gumagamit ng dekalidad na binhi at iba't ibang intervention o tulong na binibigay ng pamahalang panlalawigan. Ang seed production area na matatagpuan sa Apad TC, Barangay Kalabuanan, Baler, Aurora ay naglalayong maipakita at magamit ang iba't ibang teknolohiya sa pagtatanim ng palay. Sa tulong ng mga nabanggit na teknolohiya, ang 1 hektaryang taniman ay nakakaani ng 80 kaban ng palay na nagpapatunay lamang na maaaring mapataas ang produksyon ng palay sa lalawigan. Samantala, ang proyektong Rice-Based Integrated Farming System ay isang demonstrasyon ng pagtatanim at produksyon ng palay na nagpapakita ng paggamit ng makabagong teknolohiyang maaaring makatulong na mapataas ang kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga cash crops at pag-aalaga ng iba't ibang hayop na maaaring mabenta at mapakinabangan. Sa kasalukuyang, ito ay nakatuon sa mga sumusunod: pagtatanim ng palay at pag-aalaga ng mga hayop tulad ng manok, bibi at kambing. Sa unang semestre ng taong 2024 ay nakapagsagawa tayo ng 8
session ng Usapang Palay, Palay Talakayan sa 7 bayan na dinruhan ng 298 katao. Kaalinsabay nito ay ang pamimigay ng lasong chemical na ginagamit bilang pamuksa sa mga kulisap at insektong sumisira sa mga pananim. Isinagawa rin natin ang pagpupulong ukol sa agri-credit na dinaluhan ng 34 na magsasaka, asawa ng magsasaka at coordinators mula sa 8 bayan ng Aurora. Ang mais ay isang mahalagang pananim na binibigyang prioridad ng ating probinsya sapagkat bukod sa ito ay magsisilbing pangalawang pagkain kung may kakulangan sa supply ng bigas, ay mayroon ding variety nito ang ginagamit bilang sangkap sa paggawa ng pagkain ng hayop. Isang malaking oportunidad na mabuksan para sa mga magsasaka ay ang pagkakaroon ng aquafeed mill project ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Provincial Government of Aurora na matatagpuan sa APTC sa Barangay Calabonan. Sa proyektong ito, mais ang pangunahing sangkap na ginagamit sa paggawa ng feeds ng isda. Bilang patuloy na pagsuporta ng pamahalang panlalawigan, ay muling pinagpatuloy ng proyektong pamimigay ng buto, pataba, pestisidyo at ibang tulong na ipinamamahagi sa iba't ibang samahan na magsasaka ng mais sa mga bayan ng Aurora. Isa pang programa ng PJ sa agrikultura ay ang High Value Crops Development. Ang programang ito ay nagbibigay ng akmang teknolohiya at suporta sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga farm inputs at tools para sa produksyon ng mga gulay, halamang ugat at mga industrial crops tulad ng saging, pinya, kakao, kape at mga fruit-bearing trees. Pinagkaloob ng PJ ang mga iba't ibang asosasyon ng magsasaka sa lalawigan ng mga farm inputs tulad ng insecticide, pataba, fungicides, magpagamitang pangsaka, di ba pa? Kabilang sa mga pinagkalooban ang mga sumusunod na grupo. Singawan Cacao FA ng Dingalan, Dinyug Coconut Planters Association ng Dilasag, High Value Crops COSO FA at samahan ng mga mangingisda ng Sitio Dumagi po at Dinipan ng Barangay COSO. Sa kasiguran na may kabuang halaga na 128,250 pesos. Samahan ng magkakape sa lalawigan ng Aurora at Jarabasin Coffee Farmers and Processors Association ng Barangay Jarabasin, Dipakulaw, at Dicolyat Multi-Agri Commodity Farmers Association ng Barangay Dicolyat, Maria Aurora na may kabuang halaga na 128,250. Igorot Ilongot Farmers Association ng Barangay Kadayakan, Maria Aurora. Dibakong High Value Crops Association ng Barangay Dibakong, Kasiguran. Ditumabo Pineapple Growers Association ng Barangay Ditumabo, San Luis at samahang magsasaka ng Barangay San Jose, San Luis, Aurora na may kabuang halaga na 78,650 pesos. Real Farmers Association ng Barangay Real, San Luis. Obligasyon Corn FA ng Barangay Obligasyon Baler, Sitio, Kailugan Integrated Farming Association ng Dingalan at Ditailen FA ng Barangay Ditailen, Maria Aurora na may kabuang halaga ng 85,970 pesos. Manalo na Partak Incorporation ng Barangay Malasin, Maria Aurora, Dikildit Farm Service Provider ng Barangay Dikildit, Maria Aurora, at Dikabasan Farmers Animal Racers Association ng Barangay Dikabasan, Dilasag, Aurora na may kabuang halaga ng 66,250 pesos. Kasama rin ang mga kabataang sa nabigyan ng suporta ng ating pamahalaang panlalawigan sa larangan ng agrikultura. Isang programang naisagawa ay ang Provincial 4-H Congress and Achievement Day na nilawakan ng mga miyembro at opisyalis 4-H Federasyon at 4-H Club ng iba't ibang bayan ng Aurora, mga kalahok, Provincial Agriculturists, Supervising Agriculturists, Provincial at Municipal Coordinators at Volunteers Leaders ng Aurora na may kabuang bilang na 100 participants.
Ang 4H Aurora ay kumatawan sa Central Luzon sa ginanap na 71st Farm Youth 4H National Convention na ginanap sa Siargao Island Sports and Tourism Center, kung saan nagbigay ang pamahalang panlalawigan ng tulong pinansyal sa mga kalahok upang makatulong sa pagpapataas ng antas ng nutrition na mahagi ang iba't ibang uri ng buto ng gulay, mga gamit sa pagtatanim at 10 kilo ng bigas sa bawat pamilyang may anak na malnourished. Nasa 25 pamilya ang nabahaginan ng nasabing ayuda. Para sa ating mga mangingisda, may 1,000 ang nabigyan ng insurance coverage mula sa pamahalang panlalawigan ng Aurora upang masigurong magkaroon sila ng tulong pinansyal sa panahon ng sakuna at kalamidad na nagkakahalaga ng 49,980 pesos. Nagtatag din ng demo sites para sa proyektong sewage farming na matatagpuan sa Barangay Coso, Kasiguran, sa pamamahala ng samahan ng mga mangingisda ng Sitio Dumague po at Sitio Dinipan. Samantalang ang demo site ng proyektong solar salt making ay matatagpuan sa 2 location sa Barangay Coso, sa Kasiguran, sa pamamahala ng samahan ng mga mangingisda ng Sitio Dumague po at Sitio Dinipan at sa Barangay Mijares de Bacolod ng Mijares Poserpox Association. Nakapagbigay din tayo ng 2,445 na similya ng tilapia para sa 111 na mangingisda sa mga bayan ng Dingalan at Dilasag. Sinagawa rin ang Araw ng Agrikultura na dinaluhan ng mga magsasaka at mga kawani ng Municipal Agriculture Offices sa lahat ng bayan ng Aurora, mga stakeholders at iba pang mga partners, kung saan 200 katao ang nakisa sa nasabing pagdiriwang. Sa turismo, ang sektor ng turismo ng Aurora ang isa sa may malaking kontribusyon sa pagtaas ng ekonomiya ng lalawigan. Binigyang prioridad ng pamahalan ang mga programa at proyekto na nagtatampok at nagpapalago ng mga produktong panturismo at serbisyo. Pagtataguyod ng probinsya bilang sentro ng kultura, pamana at sining, pagpapaunlad ng mga institusyon at pamamahala sa turismo, pagpapabuti ng mga accessibility at connection kasama ang iba pang kaugnay sa infrastrukturang panturismo. May 21 mga lugar ang nag-inspeksyon sa mga bayan ng Dilasag, Kasiguran, Dinalungan, San Luis at Dingalan para sa mga potensyal na gawaing pangturismo. Karamihan sa mga ito ay nasa mga coastal barangay kung saan binibigyang pansin ang pre-dive site na maaaring maisama sa circuit development at packaging. Kabilang sa mga pangunahing lugar na maaaring bigyan ng prioridad ay ang Dibot Dive Site, USS Narwhal Site, Labgan Sea Cave and Arches, Labgan Dive Site, Mabudo at Ditanggol Marine Protected Areas. Sa pagpupursige at pagsisikap ng panlalawigang tanggapan ng turismo ay na-institutionalize ang pagsidayaw upang ipakita ang kultura at pamana ng lalawigan at ang gawi ng mga mamayan ng pagbibigayan. Inulansad ang Pasidayo Festival noong ikinagdiwang ang 45th anniversary ng pagkakatatag ng lalawigan ng Aurora. Kasama rin sa pagdiriwang ang Filipino Food Month Celebration. Galing sa kusina, timplang Aurora sa pagtulungan ng Aurora Hotel, Resorts and Restaurant Owners Association. Ito ay nagbigay ng pagkakataon sa mga taga-Aurora na ipakita ang kanilang husay pagluluto gamit ang lokal na mga sangkap kasama ang mga kapatid nating Agta mula sa Sitio Dumague po sa Kasiguran. Isa pa sa naging aktibidad ang World Tourism Month Celebration, sining galing disenyong Aurora, kung saan hinikayat ng mga lokal na designers na lumikha ng kasutang panlalawigan na maaaring itampok ng lalawigan sa iba't ibang okasyon. Upang patuloy na ipakilala ang lalawigan bilang isang tourist destination, tayo ay lumahok sa iba't ibang tourism at travel expo
kagaya ng sa Philippine Independence Day 2024 sa New York City, USA at iba pa. Nagsagawa rin ng familiarization tour para sa mga miyembro ng Aurora Provincial Travel Agencies and Tour Operators Association na naglalayong makabuo ng higit pang tour packages para sa lalawigan sa pakikipagtulungan sa mga local na travel at tour operators. Sa pakikipagtulungan sa Department of Tourism Region 3 ay nagsagawa ang PGA ng Filipino Brand of Service Excellence Seminar para sa 6 na batches. Eco-tour guides training para sa 45 individual sa San Luis, boatmen at tourism frontliners sa Dingalan, tour package development and delivery para sa mga miyembro ng APTATOA at AROA, standard first aid, basic life support para sa kasiguran tourism frontliners. Pamumuhunan. Sa larangan naman ng investment promotion, ginanap ang Aurora Trade Fair na nilahukan ng 55 exhibitors at mahigit na 165 na small medium enterprises. Ito ay nagkaroon ng total gross sale na 5,045,109 pesos sa loob ng 8 araw. Nagsagawa ng 5S of Good Housekeeping ang Basic Food Handling and Safety Seminar na sinalihan ng 200 katao mula sa miyembro ng Aurora Hotel, Resort and Restaurant Owners Association at mga kababayan mula sa Dipakulaw. Ginanap din ang pagsasanay para sa paggawa ng handicrafts mula sa Abaca sa Barangay Bianuan, Kasiguran na dinulahan ng 11 PWD, 15 kababaihan, kabataan at 26 na iba pang individual. Naitatag ang kauna-unahang packaging center sa bayan ng Baler sa pamamagitan ng DOST Grant in Aid upang bigyan ng assistance sa mga micro and small enterprises sa kanilang packaging and labeling requirements. Salamat sa DOST para sa kanilang tulong. Kooperatiba. Sa ating pagnanais na mapaunlad ang mga kooperatiba sa lalawigan, patuloy na nagbibigay ng mga itinakdang pagsasanay tulad ng fundamentals of cooperatives, governance and management of cooperative, at iba pang kinakailangan ng mga pagsasanay alinsunod sa patakaran ng Cooperative Development Authority. Ilan sa mga sumailalim sa mga pagsasanay ang 132 na mga opisyal at mga namamahala ng kooperatiba na naging daan upang makuha nila ang kani-kanilang Certificate of Compliance sa CDA at Certificate of Tax Exemption sa Bureau of Internal Revenue. Nagsagawa rin ng in-house training sa ilang piling rehistradong micro-co-ops sa probinsya na dinaluhan ng 148 na mga kasapi ng kooperatiba. Ang mga pagsasana ay kinakapaluban ng basic computer course at accounting for non-accountant, advanced bookkeeping, strategic planning at policy development. Ang pamahalaang panlalawigan ay nagkaloob ng tulong puhunan, financial sa ilalim ng Cooperative Livelihood Assistance Program na nagkakahalaga ng 10 million pesos sa 4 na kooperatiba na tinatayong aabot sa 1,383 na mga kasapi ng kooperatiba ang makikinabang nito. Ang nasabing tulong puhunan, financial ay may 1% interest lamang sa loob ng isang taon mula sa 1.5% na interest upang mas lalong makatulong ang pamahalaan sa sektor ng kooperatiba. Inilunsad din natin ang Aurora Cooperative Credit Assistance for Women's Program upang isulong ang gender and development para palakasin ang pakikisangkot ng mga kababaihan. Sa nasabing inisyatiba, 3 kooperatiba ang tumanggap ng tulong puhunan, financial na may kabuang 1.3 million pesos. Aabot sa 1,429 ng mga kasapi ng kooperatiba ang maaaring makinabang sa naipagkaloob na halaga. Mula sa dating 200,000 pesos na halagang pinahiram sa bawat kooperatiba, ay ginawa na itong 500,000 pesos upang mas maraming kasapi ang matulungan, partikular na mga kalalakihan sa ilalim pa rin ng Gender and Development Program. Kamakailan lamang ay ginanap sa ating lalawigan ng 11th Regional Co-op Olympics Cooperative Month Celebration 2024. Nais nating pasalamatan ng sektor ng kooperatiba sa patuloy na
pakikibahagi sa mga gawaing pangkaunlaran sa kanayunan na naglalayong ilapit ang pamahalaan sa mga mamamayan at ang mamamayan sa pamahalaan, kasabay ng pagpapalakas ng hanay ng mga kababayan at kabataan sa larangan ng kilusang kooperatiba. Kalikasan at kapaligiran. Nais din nating bigyan diin ang ating pagnanais protektahan ang kalikasan. Sa katunayan, ang pamahalang panlalawigan ay ginawaran ng parangal bilang Outstanding Province for Sustainable Ecological Solid Waste Management ng Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources, Region 3. Patuloy pa rin ang 4 na monitoring checkpoints sa Barangay Villa at Barangay San Juan sa Maria Aurora, Barangay Karagsakan sa Dingalan at Barangay Caloocan sa Dipakulaw upang bantayan ang paglabas at pagpasok ng mga illegal na produkto o likas na yaman. Kasalukuyan din ginagawa ang tree parks and greenbelt sa loob ng Kapitolyo na may halagang 5 milyong peso. Ang nasabing proyekto ay hihikayat sa ating mga kalalawigan na alagaan ng ating kapaligiran at inang kalikasan. Isinusulong pa rin at patuloy na tinutukan ng pamahalaan ang mga gawaing nasa loob ng Aurora Bamboo Development Roadmap. Ang pamahalang panlalawigan ng Aurora sa pamamagitan ng Coastal Resource Management Division ng ENRO ay patuloy na umaagapay sa mga bayan sa baybaying dagat. Tayo ay nagsagawa ng Cash for Work program na naglalayo na magkaroon ng pansamantalang hanap buhay ang mga mamamayan na nabibilang sa grupo ng mga mamamalakaya, mga katutubo at mga bantay dagat sa mga bayan ng Dilasag, Dinalungan at San Luis Aurora na may kabuuang 72 benepisyaryo. Gawaing pang-infrastruktura. Patuloy tayong nagpapatupad ng mga proyekto at pangangasiwa sa pagpapatayo, pagpapabuti, rehabilitasyon, pagpapanatili at pagkukumpuni ng lahat ng mga kalsada, tulay, mga gusali ng pamahalaan at iba pang proyektong pang-infrastruktura sa buong lalawigan na makakatulong sa pagpapaunlad ng ekonomiya, turismo at pagnenegosyo. Sa kabuuan, may 84 na proyekto ang natapos sa ilalim ng 20% Development Fund at 27 dito ang kasalukuyang pinatutupad kabilang mga sumusunod. Improvement of Dibukaw, Jome Provincial Road, na matatagpuan sa pagitan ng Barangay Jome at Barangay Dibukaw sa Maria Aurora na may kabuuang pondo na 5 million pesos. Construction of Tabas, Barangay 1 Bridge sa Kasiguran, Aurora na may kabuuang pondong 18,732,739.67 pesos. Concreting of approaches with guardrail ng Sablot Bridge sa Dilasag na may kabuuang pondo na 6 million pesos. Bilang karagdagan, 7 proyekto ang napunduhan sa ilalim ng General Fund. Ito ay natapos sa taong kasalukuyan. Ang mga ito ay ang mga sumusunod. Asphalt Overlay Reserva Capitaculan Limampunso Provincial Road na may kabuuang pondong 60 million pesos. Asphalt Overlay Roadside Protection Limampunso Dipakulaw, 75 million pesos. Construction of bridge at Malakawayan River sa Barangay Umiray, Dingalan, Aurora na may kabuuang pondong 50 million pesos. At upgrading, reblocking ng Suklayan-Setan, Calabuanan Provincial Road na may kabuuang pondong 60 million pesos. 3 proyekto naman ang kasalukuyang pinatutupad at inaasang matatapos sa mga huling buwan ng taong 2024. Una, construction of flood control project sa Pacugaw River na may kabuuang pondong 250 million pesos. Construction of the Tubo Bridge sa Barangay Jagyan, Dilasag, Aurora na may kabuuang pondong 250 million pesos. Improvement of Dingalan Umiray Provincial Road sa Munisipalidad ng Dingalan na may kabuuang pondong 55 million pesos. Bukod sa mga pangunahing kalsada at mga tulay, tinututukan din ng pamahalaan ang construction ng mga farm-to-market roads bilang pagsuporta sa sektor ng agrikultura at pagnenegosyo. Ang mga FMR ang nagpapabilis, nagsasaayos ng transportasyon ng mga produkto ng mga magsasaka. Ang mga sumusunod na proyekto ay malaki ang naging tulong sa mga
magsasaka ng lalawigan. Una, concreting of town to market road from National Highway to Mariano D. Marquez National High School sa Dinalungan. Concreting of farm to market road sa Barangay Galintua, Maria Aurora. Construction of farm to market road sa Sitio Singawan, Barangay Umiray, Dingalan. Construction of farm to market road sa Barangay Esperanza sa Dilasag. Concreting of farm to market road Banawag to Maligaya sa Maria Aurora. At concreting of farm to market road Sitio Sala, Sangab, Andidunan sa Barangay Abulig, Dinalungan. Sa kabilang banda, ang mga sumusunod na proyektong infrastruktura ay naglalayong magkaroon ng sariling mga gusali. Ang ilan sa mga panlalawigang tanggapan. Una, pagsasaayos ng ilang pasilidad ng Aurora Memorial Hospital na may kabuuang pondong 10 million pesos. Pangalawa, kasalukuyang construction ng gusali ng pamahalaang panlalawigan na may halagang 68,700,000 at ang nakaabang na phase 2 ng proyekto may kabuuang pondong 10 million pesos. Panukalang construction ng panlalawigang tanggapan ng kalusugan na may kabuuang pondong 10 million pesos at kasalukuyang construction ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Administration Training and Operation Center na may kabuuang pondong 20 million pesos. Construction ng PHO building, gayon din ang mga multipurpose hall, senior citizen building at iba pang gusali sa mga barangay upang pagdausan ng kanilang mga programa at pagtitipon. Una, yung Rehabilitation of Child Development Center sa Barangay El Pimentel sa San Luis, Aurora na may kabuuang pondong 1 million pesos. 2-story multipurpose hall building sa Barangay Sigit, Maria Aurora na may kabuuang pondong 5 million pesos. Construction of multipurpose building sa Barangay Kabitukulan East, Maria Aurora na may kabuuang pondong 5 million pesos. Completion of multipurpose hall sa Barangay Labuy, Dipakula na may kabuuang pondong 3 million pesos. Completion of multipurpose building sa Barangay Jamanin, Dipakula na may kabuuang pondong 3 million pesos. Construction of senior citizen building sa Sitio Diaga, Kulat, Kasiguran na may kabuuang pondong 1,500,000. Construction of multipurpose hall with learning center sa Barangay Kalantas, Kasiguran na may kabuuang pondong 5 million pesos. Mula naman sa Local Disaster Risk Reduction Management ay ang mga sumusunod na proyektong kasalukuyang pinatutupad. Flood Control Project sa Dibuca, Maria Aurora na may kabuuang pondong 15 million. Pagkukumpanin at rehabilitation ng parehong flood controls sa Barangay Dibuca, Maria Aurora na may kabuuang pondong 8 million pesos. Kasama rin sa ating inestiba ang pagprioridad ng mga water system upang magkaroon ng malinis at ligtas na inuming tubig. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Construction of potable water system sa Barangay Sapang Kawayan, Dipakula, Aurora na may kabuuang pondong 3 million pesos. Construction of water system sa Barangay Dinadyawan, Dipakula na may kabuuang pondong 5 million pesos. At construction of water system sa Mariano D. Marquez National High School sa munisipalidad ng Dinalungan na may kabuuang pondong 1.5 million pesos. Maliban pa sa mga matatapos na proyekto, tayo rin ay patuloy na nagpapanukala ng mga proyektong malaking magiging kontribusyon sa pag-unlad ng lalawigan. Kalikip nito ang pagpupursige na makipagtulungan sa iba't ibang ahensya upang mapondohan ang mga proyektong ito. Isang patunay na ang Farm to Market Project sa panlalawigang kalsada ng Salay, Kadayakan na may kabuuang pondo na 1,245,000 pesos ang naaprubahan sa ilalim ng Department of Agriculture mula sa Philippine Rural Development Project. Ang nasabing proyekto ay naglalayong mapabilis ang biyahe ng 50% at mabawasan ang gastos sa transportation ng mga nagbibiyahe ng palay at niyog. Ang kalsada ay may kabuuang haba na 3.75 kilometers. Nakalinya rin ang Farm to Market Road Project mula naman sa Coso patungong Sitio Agis sa Kasiguran, Aurora na may panukalang pondo na 140 million pesos.
Sa kabuuan, tayo ay patuloy na nagpapatupad ng mga proyekto at programa na siyang nagsusulong sa mandato na magkaroon ng maayos at ligtas na panlalawigang kalsada at komunidad ang lalawigan. Pagpapalakas ng institusyon at pamamahala. Dahil sa aktibong pakikisangkot ng lahat ng sektor para sa Provincial Council for the Protection of Children, ang pamahalang panlalawigan ay nakakuha ng pinakamataas na marka kumpara sa ibang lalawigan at highly urbanized cities sa Region 3. Nakuha ng PGA ang 92.51% functionality at 110 rating para sa Provincial Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children na nagpapakita ng highly functional na antas. Dahil sa masigasig na pagsisikap at pagpupursige ng lahat ng manggagawa ng ating pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ng mga department heads at iba't ibang stakeholders ay muli nating nakamit ang Seal of Good Local Governance ngayong taong 2024. Sa ginanap na SGLG Regional at National Assessment ay muling napatunayan ng ating lalawigan na tayo ay nakakasunod sa mga mandato at iba't ibang sektor ng pamahalaan at nakapagpapatupad din ng mga programa para makatulong na mapataas ang kalidad ng kabuhayan ng ating mamamayan at maibigay ang maayos na serbisyong publiko. Nakatugon din tayo sa mga sinasad ng ating mga indicators sa iba't ibang larangan kagaya ng financial administration, sustainability, disaster preparedness, social protection and sensitivity, health compliance and responsiveness, sustainable education, business friendliness and competitiveness, safety, peace and order, environmental management, tourism, heritage development, culture and arts, and youth development. Ang karangalan pong ito ay alay namin sa lahat ng mamamayan ng Aurora. Ang ating lalawigan ay dumaan sa maraming pagsubok at dumaraan pa rin sa iba't ibang hamon hanggang sa kasalukuyan. Kamakailan lamang ay sinubok tayo ng katatagan ng ating lalawigan matapos manalasa ang Super Typhoon Pepito at ang iba pang mga nagdaang bagyo. Sa kabila ng dagok na dinanas ng ating lalawigan, partikular na sa Dipakulaw, Dinalungan, gayon din ang dilasag at kasiguran nung bagyong Nika at sa buong lalawigan na nagkaranas ng epekto ng bagyo, tayo ay sama-samang nagtulong-tulong upang agarang may parating ang ayuda sa mga kababayan nating naapektuhan ang kabuhayan. Nawalan ng minamahal sa buhay at nawasak ang mga tahanan. Sa panahong ito, sa harap ng mga pinuno ng bawat tanggapan at mga halal na bayan, ako ay nananawagan na tayo ay magkaisa, magtulungan at magsumikap na may hahon muli ang lalawigan. Walang ibang aasahan ng tagumpayan kundi tayong mga nanunungkulan. Sa ating mga kalalawigan, hindi titigil ang inyong lingkod sa pagpapabot ng mga tulong na nararapat para sa lahat. Alam ko na ang hangad ng bawat isa sa atin ay isang magandang bukas para sa ating mga pamilya, lalo na sigit sa ating mga anak at sa susunod pang henerasyon. Kaya ako po ay bilang inyong punong lalawigan ay walang ibang hangad kundi ang makapagbigay ng bukas palad na serbisyo. Siyang serbisyong walang kulay at pantay-pantay. Serbisyong laan para sa lalong lahat, higit sa mga kababayang may hirap. Nangangarap ako na may angat ang antas ng kabuhayan ng bawat mamamayan sa ating lalawigan at naniniwala ako na ito ay ating matutupad sa pamamagitan ng konkreto, sama-sama at mabilis na paggawa. Samahan niyo po ako sa adhikaing ito. Marami pong salamat at pagpalawin kayo ng buong may kapal. Good morning po.
And there goes the summation of the speech of our Honorable Governor Reynante Tolentino. Before we will adjourn our session, we will also would like to recognize the presence of our honorable mayors, Mayor Ariel Bitong of Maria Aurora, the Honorable Mayor Sherwin Tayo of Dingalan, Vice Mayors Honorable Sara Ian Usman Kumabig of Dinalungan, Honorable Vice Mayor Janice Villarreal of Dilasag, and Honorable Vice Mayor Franklin Reyes of Dipakulaw, all the other members of the Sanggunian, barangay captains, and all our department heads, our national agencies, and of course the DepEd is